mga kabady, good afternoon. So pupuntahan namin ng mga friends ko yung lupang kukunin naming tatlo. Magkakapit bahay kami. Papakita ko rin sa inyo mga kabady. Another blessing na naman sa amin ni Maki to. Actually, surprise ko sa kanya. So ayan yung mga friends ko. Dala yung sasakyan nila. So tara mga kabady. Ayan. Right. Nagmamahalan sila. So, ayun mga kabady, papunta tayo ngayon sa RCS. Nagsimba kasi kami, tapos kumain sila sa mga inasal. Tapos, naka-uniform sila mga kabady kasi ni-required sila ng school na mag-uniform kasi may mass offering. Nag-offer kami dun mga kabady. Tsaka nagbigay din kami ng blessing. So ngayon, punta tayo sa RCS. So ngayon mga kabady, pupunta tayo sa RCS. Mag-check na tayo ng prices. Price. Hindi yung price na pa-premyo. Price ng mga bilihin ngayon. Kasi syempre, we're months, December, share the blessing projects natin. Tapos may monthly tayo. Tapos ayun mga kabady, may mga kaganapan kasi. May mga piniprepare kami ni Maki ngayon. Mga kabady. Na big project natin sa December. Tapos syempre, normal na yung paham natin sa December. Kontakin na lang namin yung supplier. And then, yun, may big project kami mga kabady na inaasikaso na ngayon. Kasi dahil nagtataas na ang presyo, aminin natin o hindi, ang taas na ng bilihin. So, syempre, budgeted lang to mga kabady. At saka, kaya mas maaga, kasi imbis na kahit na mas maaga siya, para makamura kami sa bilihin, at ma-prepare namin ng maayos, ma-organize namin ng maayos. Kasi parang ito yung ni-request ni Maki na gusto niya gawin yung 2024. So, start pa lang, actually last year pa lang, December, nabanggit na namin. So, prepare talaga siya na matupad for Maki. So, nakakatuwa mga kabady kasi syempre, hindi naman laging Pasko. So, ngayon, way natin mag-give back sa mga tao. So, nakakatuwa lang yung mga blessings na dumarating. So, ayan mga kabady, galing sa farm, nakanamansi. Kasi kung makikita nyo, nag-harvest sila sa Lucky Farm. Siyempre, nag-uwi sila Maki pang bahay. Ang ginagawa namin, pinipiga. Actually, si Dada ang tagapiga namin. Wala si Dada ngayon. Nagpahinga siya sa tahig. So, ayan. Pinagpiga na Ate Beth, Ate Lourdes, yung kalamansi. Dito namin ilalagay sa lagayan. Tapos, pagkuto kalamansi, juice kami, kutsara. May mga kutsara na pwede. Ayan. Binababad nila. Parang nahugasan siya. Hihiwain. Tapos, tagapiga si Ate Beth. Ando siya kay Noah ngayon. Ayan. Napupuno to. Actually, nakakaisa, dalawa. Nung nakaraan, isang balde yung dala ni Maki. Si Dada din yung nagpiga. Tapos, dalawang ganito ang hawak niya ng mga kabady. Kapakit pa. Noah! Laki mata yarn. Ay, very good. Nakakabad. Habang yung kuya niya nagkukulit siya, nagising kasi maingay si ay, naiyak. Nawala yung lebe niya. Hindi na, yan na hold na kasi properly. Ayan. Nalaro mo yun.
Ay, bumaliktad. Paano ito? Cute naman ng batang niya. Ayan na. Nasa med. Yung leg mo! Maasim na yan! Ayan po si Noah Bells. Ayan, say hi! Ito. Ganito lang si Noah, mga kabady. Nagigising lang siya kapag si kuya niya ingay. Mamaya alas 2 natutulog na si Marcus. So, ang namin, daily routine, morning sa mga bata, hatid kay Marcus ng 10. Hantay na lang siya doon hanggang 12:30. Pero pag 10 o'clock, kasabay na namin hinahatid yung baon ng mga ates. Nagra-rice sila, mga kabady, rice meal. Kasi almost whole day sila sa school. Tapos, after nun, mamayang 3, punta na ulit kami para bumili ng para sunduin yung mga ate. Tapos, si Marcos, alas 2, tulog na siya. Tapos, si Noah, ito. Si Noah sa morning hanggang hapon, kay Ate Beth siya. Kasi kapag gabi, kami ang nagtutuos. At sa gabi siya iyakin. Kasi nagpapasayaw siya at antogin. Pero pag araw, sanay na talaga siyang nakaganto. Kaya nga nung nasa Taguig, hirap kami kasi gusto niya yung duyan. Wala kaming duyan na dala. So, yun mga kabady, share ko lang. Kasi may travel kami ngayong taon. So, nakakatuwa kasi itong travel namin, which is first travel namin kasama si Kuya Rodel. Pero bago sila lumabas ng bansa nila Maki, magta-travel muna kami dito sa Pinas. Pinas muna yung travel namin this month. So, share ko lang kasi nakakatuwa kasi itong opportunity na to is parang minaximize na namin ni Maki yung lakad namin. Makakapagbakasyon na kami, maasikaso na namin yung lupa, maasikaso na namin yung mga kailangan asikasuhin doon sa pupuntahan natin at mamimit na rin namin sila finally. So, ayun mga kabady, maximize talaga yung ganap namin. Tapos, nakakatawa, parang opportunity na rin siya para makapagpahinga si Maki, si Harvey, at saka si Kuya Rodel sa farm. Pero sa farm mga kabady, may mag-aasikaso doon. May tumatao doon, may tatao din doon. So, may matutulog. So, wala kaming magiging problema kasi pwede na namin gawin kahit anong gusto namin. Which is ngayon nga, sabi nga namin ni Maki, kahit papano, na-enjoy na namin yung parang pinaghirapan niya, yung meron siya, na-enjoy na namin. Mga naunang clips, regalo ko kay Maki yun. So, yes po, nakakuha na naman po kami ng lote. Kumuha kami ng lote mga kabady, which is malapit naman sa main road from Gapan to Cabiao. Gitna kami mga kabady. So, nakakatuwa kasi bypass road yung nakuha kong lupa kasama yung mga kaibigan ko nung college. Kaibigan namin ni Maki kasi talagang nakilala nila si Maki. Alam nila yung love story namin ni Maki, inumpisahan namin ni Maki. So, talagang yung mga kakilala namin sa Manila, natutuwa sa nangyayari. Actually, natutuwa rin ako kasi parang yung mga friends ko na yun, syempre mga dalaga sila. May mga friends din akong college friends na, uy, ang galing. Parang nanonood sila ng vlog, natutuwa rin sila sa update sa amin ni Maki, sa nangyayari sa amin, yung mga ka-work ko sa dati kong company, mga classmates ko dati, simula nung high school, tapos college, tapos ayan nga, yung mga katrabaho ko dati, natutuwa sila sa nangyayari at nangyari sa amin ni Maki. Kasi nakita talaga nilang hirap dati talaga na nagko-commute pa ako, dala-dala ko dalawang bata, si Amara, si Macy, tapos may backpack ako, may sling bag ako, tapos dalawang bata. Tapos na-try ko rin noon na si Marcus naka-carrier sa akin. So, 3 bata talaga yung karga ko. Ta-travel talaga kami nung mga bata from Manila to Nueva Ecija. Na ayun, nakita talaga ni hirap. Tapos natutuwa sila, napaproud sila kay Maki sa mga nangyayari. Pati yung mga friends ko, yung friend ko doon sa Siargao last year na nag-invite sa amin, yung kinasal. Best friend ko siya mga kabady. Nakakatawa kasi alam niya din. Sabi niya nakaka-proud din talaga. Hindi rin naman talaga namin akalain yung mga nangyayari. So, ngayon, ina-enjoy na namin siya ni Maki. Sabi ko nga sa inyo mga kabady, parang
10 years, 12 years ago, nag-usap lang kami ni Maki na ano na kaya tayo after 10 years, after pag 30 years old na tayo, meron na kaya tayong pundar, meron na kaya tayong ganto, ganyan. Eh, nakikinig si Lord. Lahat ng sinabi ni Maki nung araw na yon, gabi-gabi namin pinag-uusapan, ngayon meron na kami. So, nakaka-proud. Ako, napaproud ako kasi sabi ko talagang pinaghirapan ni Kabady. Kahit anong sabihin ng ibang tao, whether gusto nila, ayaw nila, yung mga nangyayari sa amin, keber, parang baala kayo, ganun na lang mga Kabady. Kasi, diba, at the end of the day kami magkasamang mag-asawa, at saka hindi alam ng lahat ng tao ang lahat ng pinagdaanan namin. Diba? Hindi lahat maka-appreciate sa'yo. Never please ang kahit na sinong tao. Ayaw nila sa'yo, gusto nila sa'yo, bahala kayo. Basta masaya ka sa ginagawa mo, okay ka sa ginagawa mo, masaya ka sa buhay mo, kontento ka. Diba? Enjoy. Parang, maikli lang yung buhay, parang, pag puro negativity yung pinapairal mo, magiging negative din yung isip mo. Mawawala ka sa focus. So, ganun kami mag-asawa ngayon, mga Kabady. Share ko lang kasi nakakatuwa. Sobrang blessing in disguise lahat ng nangyari. At saka kung anong ginagawa namin ngayon, sa pamilya namin, sa mga kasama namin, parang choice namin ni Maki yun. Parang appreciate nyo o hindi, bahala kayo. Basta yun yung ginagawa namin, gusto namin. So, gusto ko lang i-share sa inyo mga Kabady kasi dati, todo kayod talaga si Kabady. Todo kayod siya ng trabaho, na makapagpundar siya, makapagpundar kami, na magkaroon kami ng lupa. Diba sabi nga namin, isa lang yung pangarap namin, tayuan lang ng bahay. Pero sobra ni Lord. Talagang sinobrahan niya. Sinobra niya talaga, hindi ko talaga alam. Maski kay Kabady, sabi ko talagang love ka ni Lord na kahit anong pagdaanan mo, parang ano ka, pinapatibay ka ng panahon. Yung sinasabi ko sa kanya. Which is nakakatuwa kasi blessing in disguise talaga. Habang tumatanda tayo mga Kabady, hindi na tayo tumitingin sa quality. Hindi na tayo tumitingin sa quantity. Quality ang tinitignan natin. Tsaka, siya nasabi nga nila, masama ugali niya, wala kayong kaibigan, eme-eme. Yung mga ganon. Sabi ko, hindi naman namin kailangan ng maraming kaibigan. Siguro sa ibang tao, kailangan nila. Pero kasi kami, sa buhay namin ngayon, sa meron kami ngayon, sa salang-sala na ni Lord lahat. So, kontento kami kung anong meron kami. Kasi, sa pagiging kontento namin, sobra-sobra pa yung binibigay sa amin. Sobra-sobra talaga mga Kabady. Sobra-sobra yung binibigay. Kasi hindi naman kami bibigyan ng magandang buhay. Magandang, eto, kung anong meron kami ngayon. Kung siguro, sobrang sama ng ugali namin. Sobrang sama ng ugali ko. So, okay lang. Kasi sabi ko nga sa kanila, paulit-ulit ko sasabihin mga Kabady, yung pambabash sa atin, whether vlogger ka o hindi, taong normal ka o hindi, sikat ka o hindi, may magbabash at may magbabash sa'yo. Maraming masasabi ang tao. Pero every bash na yan, equivalent. Every bashing is equivalent to blessing. Maniwala kayo, pansinin nyo. Tapos, yun. Mga Kabady, ito yung isa sa napaproud ako kasi sa dami ng pinagdaanan namin. Every year talaga, lagi naming goal. Meron dapat kaming ma-achieve ni Maki. Meron kaming mapundar, meron kaming matapos. Kaya ito, share ko sa inyo. Meron pa kasing isa mga Kabady kasi hindi ko pa ma-share sa inyo kasi gusto ko tapos ko na. Tapos ko na bago ko sabihin sa inyo. Pero alam ko mapaproud kayo. Para mapapatanong nga kayo, paano niya nakaya? Paano nila nakaya yun? Diba? Pero talagang mabait si Lord. Talagang mga Kabady. Pero ito, yung isa nga mga Kabady, nakapundar na naman kami ng lote. Na nakaka-proud. Nakaka-proud talaga. Ako masaya ako kasi talaga. Ayan siya mga Kabady. From, di ba, yung mga lote namin dito, hindi pa ba kami kontento, kaya ganito, ganyan. Nag-appreciate naman yung mga Kabady eh. Parang, saan natin ngayon, hanggat meron ka, parang, magpundar ka. Eh, kami nga kahit wala nga mga Kabady, nakapagpundar kami, kaya sabi ko kaya, kakayanin. Nakatuwa lang, nakapaligid kami ngayon sa mga taong guided talaga kami. Hindi lang guided eh, ang mga taong nakapaligid sa amin ngayon, yung tinuturuan kami na mag-progress talaga, hindi man yung bonggang progress. Kahit step by step, little by little, alam namin may progreso yung buhay namin.
Kaya, yun, share ko sa inyo. May isa na naman kaming lote. Hindi ko pa nga iniisip kung ano itatayo namin eh. Hindi ko iniisip kung anong gagawin namin doon. Basta sabi ko na lang kay Maki. Nakita niya yung mga friends ko. Sabi ko, kabad, meron kaming ginawa. Ganito, may surprise ako sa'yo. Tapos, shinare ko sa kanya. Tapos sabi niya, talaga ay lote. Parang masaya ako. Masaya siya. Lote na naman tayo mga kabady. Kasi sabi ko, dumadami yung anak namin. Actually, last naman na si Noah. Ibig ko sabihin, 4 na yung anak namin. So, kailangan maglaan kami para sa kanila na in time, papakinabangan nila. Hindi naman kami makikinabang mga kabady eh, kasi lahat ng ginagawa namin is para sa mga bata. Diba? Kung magulang ka, talagang kailangan ibigay mo yung best mo para mabigyan mo ng magandang buhay yung mga anak mo. Lalo sa amin mga, kasi ilan sila? 4 sila. Tapos 2 lalaki namin, 2 babae namin. So ayun mga kabady, nakaka-proud lang i-share sa inyo na may bagong blessing na naman tayo. Kasi syempre, dahil din sa suporta nyo yun. Dahil rin sa suporta nyo talaga. Hindi siya madalian. Iniisip ko pa siya. Iniisip ko, sabi ko, kaya ko ba ganito, ganyan. Pero kapag naiisip ko yung value ng property in time, in less than 5 years, sabi ko, wow. Wow talaga. Kung ayaw na namin ni Maki, bebenta namin. Kung gusto namin ni Maki, papatayuan namin ng kung anik. Kasi nasa daanan talaga siya. Hindi naman pinaka main road. Pero mga kabady, malapit kami. Malapit kami sa mga establishments, malapit kami sa palengke, kung saan. So, maliit o malaki yung mga kabady. Nakaka-proud. Nakaka-proud na. I'm proud of myself. Top Daisa. Ang galing. Kung dati, nakapagpundar nga kami na as in walang-wala kami mga kabady. Ngayon din naman mga kabady. Hindi mo kami mayaman na may pera, merong ganito. Hindi. Talagang God is good. God willing na magkaroon kami ulit ng property. Kaka-proud. Alam ko masaya kayo para sa amin. So, yun yung good news. Kasi na-enjoy na nila Maki talaga yung pinagpaguran nila ngayon. I'm so happy for them. At hindi kami kasama. Dapat ang goal talaga namin mga kabady, every year, magta-travel kami. Pamilya. Yung first travel namin is yung sa Hong Kong, Macau. Then this year sana, plano namin lumabas ulit. Pero sabi ko kay Maki, pwedeng sila mauna, tapos kami ng mga bata. Later this year. Later. Depende kung anong month yun. Tapos next year kasi, ganun din yung magiging plano namin. Pero next year, wala pa kasing passport si Noah. Hindi ko pa nakuhanan ng passport si Noah, kaya hindi pa namin matatravel. Tsaka hindi naman niya ma-enjoy pa mga kabady. Parang ang gusto ko kasing mag-enjoy mga kabady sa paglabas namin ng bansa, sila ates, mga ates. And then, dito naman sa travel namin this month is kasama namin si Marcus. Talagang sinama namin si Marcus para makapag-explore siya. Ang mga ate kasi hindi ko na sinama muna. Kami muna. Kaming 6 kami. Mga kabady. Tapos, yun nga, yung travel namin this year, nakasama yung mga ates. Pinag-uusapan pa talaga namin. Pinaplano talaga namin mga kabady. Kasi, may napagdaanan lang kami. May pinagdaanan lang kami ni Maki. Kaya ako siya napapayag. Kaya siya mismo nag-decide na, off muna ako. Awat muna. Mag-off muna ako. Magbe-break muna ako sa farming. Yun. Kaya, biglaan. So, sabi niya, gusto niya nga talaga out of the country sila. Sabi ko, ako wala namang problema sa akin. Basta mag-enjoy siya. Mag-enjoy sila. Okay na ako. Ako naman kasi, iniisip ko kasi yung mga bata kapag kasama namin. So, ayun. Syempre, nandiyan si Nika to guide us. To guide me kung anong gagawin doon. Possible, kung makapag-travel man kami, family, Asia pa rin mga kabady. Mag-i-Asia lang muna kami. Tapos, ayun. Gusto ko talaga, plano namin ni Maki, hindi naman agad-agad lahat-lahat gora-gora. Maano namin, maikot namin yung mga bata sa lahat ng Disney. Yun yung goal. Kasi nakita ko talaga yung Disneyland is yung dating napapanood ko lang, tapos nakita ko personal, iba talaga. Naiyak talaga ako nung sabi na, okay naman, Hong Kong lang naman yung ganun-ganun. Pero para sa akin talaga, childhood dream siya. Tapos, ayun, gusto ko yung na-enjoy lang ng mga bata.
'Di ba? Parang maibigay namin yung mga ganito, hindi man monthly, hindi man ano, pero at least pinaghahandaan namin yung mga ganap namin. Kaya nakaka-proud. Proud ako as magulang kasi nabibigay namin kahit paano yung gusto ng mga bata, yung mga kailangan ng mga bata. Kaya, at saka, deserve nila ang reward sa lahat. Si Maki, sila Macy, sila Amara, si Marcos, ako, sila Dada, sila Nika, sila Harvey, sila Kuya Rodel. Deserve nila yung, ano talaga, yung reward kahit papano. Kahit once a year lang. Diba? Hindi naman yun sa feeling mayaman na or something. Iba pa rin yung... Kasi ang pera kikitain mga kabady. Pero yung experience, yung oras na nilaan mo doon sa pagpunta sa lahat, ma-experience mo yun, anong buhay sa ibang bansa. Iba pa din. Diba? Parang pagtanda mo. Alam, gusto kasi namin may tumatak sa mga bata na ay, nung ganito, pumunta kami nila mami nung ganito, nung bata. Diba? Ang ganda. Kasi sila Dada, ganun din sa amin, nung bata ako. Kahit na nag-abroad si Dada, si Mama, never talaga kami yung pinapunta kami sa Enchanted Kingdom. Kasi dati Enchanted Kingdom, masaya na tayo. Star City, yung mga ganon. Masaya na ako. Masaya na kami nila Nika. So, gusto namin pa-experience sa mga bata. Yun. So, ayun mga kabady, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw. Ingat and God bless. See you on our next vlog. Ang next vlog natin, papakita ko sa inyo yung pag-aayos namin dito sa bahay. At saka yung mga kaganapan, at saka yung mga new projects natin. I'm so happy. Kasi, contact na naman namin sila Attorney Peng, sila Attorney Maki, at saka lahat sa Tarlac. Excited na, at saka yung, yun nga, project natin mga kabady. Project natin means sa lahat ng mga kabady, kami ni Maki, TKKW 2.0, mga kabady, is kasama dito sa pagpapasaya na. Kasi, kung hindi naman dahil sa inyo, hindi rin namin sila makikilala, hindi namin magagawa to. So, tara mga kabady, samahan nyo kami. Bye-bye!